Tuloy natin ito muna. Sige, sige. Itong sinasabi ko sa inyo na Interesado ako dyan. oral argument sa Korte Suprema. Ito kasi matututo tayo dito. No? Oo. Kahit hindi tayo mga abogado, Yes. matututo Saka tayo. makikita mo yung pinagkaiba ng investigasyon sa Korte Suprema Oo. at sa Kongreso at sa Senado. Oo. No? Pwede mo ikumpara na dito talaga ang pinag-uusapan yung pinakamalalimang batas. Di ba? Hinihimay talaga. Hinihimay talaga. Pero sa kanila naman tawag nila, Nelson, na hindi investigation, ano? Kapag ka, Hindi investigation. Sa Supreme Court, anong tawag nila? Oral Oral argument. argument. Oral argument. Oo. Pero, Ayun. basically, oral argument man siya, makikita mo na investigasyon din Yes. yung direksyon. Sa mga Kasi may pangkaraniwang salita. dedesisyonan sila. Oo. Hindi ito hindi sa lahat ng kaso o petition ay nag-o-oral argument. Tama, tama. Pagka lang ito ay talagang of national interest at talagang kailangang marinig ang bawat panig, Yan, pakikinggan na pakikinggan. Oo. So ito, unbank ito. Yung 15 lahat sila rehistrado. rito. Oo. At lahat sila ay pwede magtanong. Ayun. Ang kagandahan dito dyan, hindi katulad dun sa Quadcom, na pagka tinanong ka, pipilitin ka kung anong gusto mo lang isagot. Tsaka may grandstanding nun. Dito sa Supreme Court, hindi pwede ito. Hindi pa pwede. Lahat kayo rito, mahukum kayo. Oo. Alam mo ba na ang isa sa pinag-usapan ay yung tungkol sa yung pondo na saan ilalagay, saan gagamitin yung pondo na Kinuha. Oo, na inilipat. Okay. Kasi ba, ang gusto nilang malaman ay anong justification? Bakit kukunin mo? Ibinalik nila sa National Treasury. Bakit di ba? ba? Meron bang dahilan? Abay, lumilitaw na meron daw hong urgent matter urgent na kailangan gawin. Matatanda natin daw, isingit ko lang, 3 tranche yan. Yung unang tranche, nagtagumpay. Pangalawang tranche. Yung pangatlo, nagpalabas na ng TRO ng Supreme Court. Kaya hindi natuloy. Kasi didinggin nga nila. Yan. Ang isa daw palang paggagamitan, kung kaya kailangan ng pondo na kukunin sa PhilHealth, ang sabi nila, idle funds to Hindi nagagamit ang Hindi pondo. nagagamit. Oo. Kaya nililipat. Para daw magamit doon sa ang isang nakalista ay yung ginagawa o gagawin na tulay na magdudugtong sa Panay Island papuntang Guimaras. Sa construction para ng tulay. Panay, Guimaras, Negros Bridge. Okay. Di ba may pondo yan? Yun nga yung na-discover. Kasi kung ginawa mo yung project, paglalaan na ng pondo yan. Na-discover na ito pala ay meron ng pondo mula sa Export-Import Bank of Korea na nagkakahalaga ng 179 billion pesos. So, loan pa pala yan. Oo. Kaya ang tanong dito, ang nagdedepensa si Solicitor General Bernardo Guevara. Okay. Ang sabi nung Korte Suprema ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, Okay. bakit minadaling ilipat yung pondo? Ilang beses bang popondohan ang isang proyekto? Di ba kasi may pondo na, popondohan mo pa? Tama, Ganun ang, eto dyan yung eto yung word for word, kasi ito oral argument na usapan nila. Tanungan na magkabilang panig yan, Okay. Tanungan ito ng magkabilang panig. Eto, ang sabi ni Justice Javier, according to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national project. Ayun. Yan ang tama. Statement yan ni Secretary Ralph Recto. Oo. Tama. Oo. These are all construction project, Mr. Solicitor General. Okay. Kasi binasa niya yung mga puro construction Ang sabi ni Guevara, not all of them, Your Hindi Honor. lahat ng yan. Some of them pertain to health projects. Sabi niya, no, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way, correct? So, yun ang tinatanong niya, yan ba yung mga infrastructure? Paggawaing bayan-bayan. Sabi yan. niya, in a sense, they are ordinary expenses of expenditure. Okay. Sabi nung Justice, they pertain to construction project of the government, correct? Ang sabi ni Guevara, infrastructure, yes. Ayun. You can call it that. Infrastructure projects, all right. Okay. Eto na.
With respect to the PG and Bridges project, yung tulay, yung Panay Guimaras. Yes. Per DBM's budget of expenditures and source of financing, financial year 2024 report, the PG and Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus pesos. So fully funded, ibig sabihin, hindi kailangan ng counterpart dito sa Pilipinas, ganun ba yun? Kaya tanong niya dito, fully funded eh. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Oo nga naman, tama yung tanong ni Justice. Ang sagot ni Guevara, Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. But teka. Wisdom. Teka. Sa tingin ko, asan yung wisdom doon kung may pondo na, di ba? Kasi ang wisdom yung malalim na kaisipan yan. Yes nga, oo. Pero kung titignan mo, parang kahit naman hindi wisdom, common sense lang. Yes. May pondo na, popondohan mo pa. So parang itinuro ni Soljan Guevara, ito ay kaalaman, kumbaga... Malalim na kaalaman. Ng mga mababatas natin. Ang wisdom, parang sinasabi na malalim na pagpapasya. Kumbaga... nakalihim sa hiwaga. Malalim na pagpapasya ng mga mababatas natin. Parang sila lang ang nakakalam kung bakit nila ginawa yun. Pero ang sabi ng Justice, funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion pesos plus. Yun na nga, inutang pa pala natin sa diba? Export-Import Bank ng Korea. Is there an urgency? Nagmamadali, meron bang talagang importance to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Tama naman. Ang ganda ng kanyang line of questioning. Ang sabi ni Guevara, Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. So parang sinasabi niya rito, nga meron ng pondo. May nilaan ng pondo dyan. Hindi pa ma-implement eh. So, kaya kailangan daw magkaroon ng isa pang unprogrammed appropriation para dito. Kaya tanong uli nung Justice Javier. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? This Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? Di ba? Kasi kung pupunta mo yung project, saan mapupunta yung inutang mo? Sa unprogrammed funds. Ibig ba sabihin, mapupunta yun sa on-program? Ang sabi ho ni Guevara, we will have to check on that, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other project of the government. Eto na yung matindi. Parang maiipit si Guevara dito. Eto na. How can the government... Sinong tanong yan? Si Javier na to? Si Justice Javier. Justice Javier. How can the government have removed this when it is a loan? Inutang mo nga naman Specifically for that purpose. May layunin ng pagkakautang mo So, pwede mo bang tanggalin yung pondo at ilipat mo kung saan-saan samantalang ito ay pondo na may purpose? Pero talagang pinaglaanan, check na pinaglalaanan mo Sabi ni Guevara, it is something that can be deferred. Pwede daw i-delay, Your Honor, even if it's funded. What is the reason for deferring it? Nga naman. Your Honor, I cannot speculate on the reason of the congressman. Eto pa, sabi ni Justice, has the government spent even a single centavo from that loan? Considering that the project has not even started? Well, sabi ni Guevara, there is nothing to spend for if the project has not been started. Ang tanong ni Justice, so, kung wala pang nagagastos, kasi dalawa na yung pondo may utang, meron pang unprogrammed. Yung galing pa sa PhilHealth Fund, So, where is the money? Nasa na ngayon yung pera? Ang sagot ni Guevara, the money went presumably to the National Treasury
for the purpose of using it for projects and programs under the program appropriations. Ayun. So, eto na. Aha. So, we have unused funds for the project. So mayroon tayong pondong hindi nagamit para sa naturang proyekto. And yet, we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. Pero kukuha pa rin tayo pinuha pa rin natin yung pera sa PhilHealth para i-supplement sa pondo na hindi mo naman Hindi talaga nagamit sa ginagastusan. So, parang hindi nga logic dahil sabi mo, ito naman hindi yung ginagamit na pondo. Oo nga, oo. Ilagay natin yan dito sa pondong may pondo na hindi pa rin namin nagagastos. Hindi. Ito maganda dyan. Sige, ito maganda. Hindi naman nagagamit yung pondong yan. Akin na yan. Ilalagay natin dito para hindi rin natin gagamitin. Ayun nga. Ganun ba yun? Ayun nga. Tama ba yun? So, asan yung wisdom doon, di ba? Hindi, sabi niya, yun yung kokontra ngayon sa tanong na where is the urgency? Yun nga. Bakit mo ginalaw? Bakit mo ginalaw? Parang yan dito lang po, hindi natin gagamitin pansamantala. May paggagamitan tayo niyan. Isa lang po. Unprogram. Unprogram nga yan. Dahil sa tinatanong sila, ano nga ang gagamitan? So, naglista sila ngayon ng gagamitan. Yan. Na-booking na yung paggagamitan, may pondo na pala. Pero alam mo excuse me, hindi po tayo ganun kagaling sa pagkarating dyan sa pondo ng bayan, no? Pero base sa ating kaalaman, since galing din po tayong gobyerno, nagkakaroon ng mga program funds, pero minimal. Ano ibig sabihin? Ano kung sabihin, Kuya Benny? Kunti lang, maliit lang. Hindi ganitong bilyon. Hindi yung mas malaki pa yung program doon sa nakaprogram. Ayun! Di ba? Okay. Mukhang ganun yung nangyayari ngayon. Oho. Di ba? Dahil bilyon-bilyon eh. Tama. Di ba? Oho. So, bakit? Yun ang tanong ng taong bayan. Saan napunta? Di ba? Kasi talaga namang ang Congress natin, meron talagang parang allotment sa unprogrammed funds, no? Yes. At yun naman, well, ang unprogrammed funds, depende naman kasi kung saan mo ibibigay. Pero ang tanong nga rito, bakit mo kinuha yung pera doon sa PhilHealth? Tapos may pondo ka na pala, mayroon ka na palang loan eh. Diba? May allotment na pala yan eh. Tapos hindi mo naman pala ginagamit pa rin. Yun. Pero bigyan natin ng benefit of the doubt. Maaaring yan naman yung counterpart na tinatawag na kapag umutang ka, meron ka rin dapat counterpart na pondo na gagamitin doon sa proyekto. Well, pero ang problema, Kuya Benny, fully funded eh. Kumbaga yung buong project eh. Nung sinabing fully funded, doon ako nag-isip, fully funded. Kasi usually, yun? Walang counterpart. Diba kasi di ba usually yan, isang billion. Tsaka may term yan pag babayad eh. Hindi naman pag natapos yung project, babayaran mo na kagad, di ba? Di ba usually yung mga project yan, lalo kapag foreign funded, 1 billion. O gobyerno, 500 million, di ba? O sa kayo naman, ang uutangin lang natin, 500 billion lang, di ba? 500 billion para may share ang gobyerno at may share ng bangko. So, pagka sinuma mo, 1 billion, di ba? Ganun ang malimit. Pero kung ito po, fully funded, lahat ng, kumbaga buo inutang. Inutang. At pumayag naman yung bangko. Siguro baka hindi pa nare-release ng bangko yung pera, kumuha na agad tayo sa PhilHealth. Ganun ba ibig sabihin nun? Kasi kung wala pa yung loan, baka hindi pa nare-release ng Import-Export Bank ng Hindi, Korea. bago naman na-approve yung project, siyempre, may pondo na dapat. Ganon. Baka sinabi lang ng Korea, approve yan. Pero in-approve nga, wala pa naman pondo pala. Ay, hindi, meron yun. Di ba Ibang pwede yun? international. Ang international, walang red tape yan. Ganun ba? Umutang ka sa IMF, World Bank, mga ganon. Pwera na lang kung meron kang bad record. Pero hindi ka i-approve. Dahil ako, meron akong alam na government agency na may bad record sa IMF. Hindi nagbabayad? Hindi sa hindi nagbabayad. Nagkaroon ng anomalya yung isang transaksyon. Kaya yung government agency na yun ay hindi na makautang uli sa IMF. Ito pa, dagdag ko pa. Meron pa. Ito maganda naman ito. Para lang kasi yung mabalansin natin. Yung oral argument, hindi katulad ng mga hearing sa Congress na napapanood eh. Ito kasi hindi siya inilalabas sa mga TV. Mabuti nakakuha tayo ng transcript yung punto na yun. Pupunta tayo sa oral argument. Diyan, nagko-cover ako ng oral argument sa Supreme Court noong araw. Kaya talagang... Munti ka na nga maging justice din, di ba? Konti na lang. Assistant ka na ni Midas dati.
Okay. Ito naman ay yung sinasabi ko kanina na parang short of napagalitan or napuna ng Supreme Court ang COA Commissioner. Same ano ba? Same issue, same topic? Same issue ito. Okay. PhilHealth oral argument kahapon ito eh. Ha? Okay. Ang nagtatanong naman dito ay si Justice Kagiwa. Oo. Justice Alfredo Benjamin S. Kagiwa. Hindi yung basketball player, ha? Hindi. Okay. 3 points yan. Dumating kasi si Commissioner Malilin. Malilin. Ng COA. Uh-huh. Malilin. Okay. Mr. Commissioner, you got appointed as a commissioner when? Kailan ka na-appoint? So, tinanong siya ni Justice Kagiwa? Opo. Ad interim of February 10, 2025. Bagong-bago. Bago. Yes, Your Honor. Ad interim, Your Honor. And you're the COA. Are you speaking here now as representing COA or as a resource person? As a resource person, Your Honor. Resource person lang siya. Nagkamali ako ng boses. As a resource person. So, hindi niya kinire-represent ang buong COA. Okay. Sabi ni Justice, but is that correct? Tama ba yan? You're a sitting COA commissioner? Your Honor, we are going through the records just as a witness for the records of COA, Your Honor. Okay. Sabi ni Justice, but the way I'm listening to your arguments, you are defending the position of the Department of Finance. Sumagot yun yung commissioner. Your Honor, this has been a COA discussion also, Your Honor. And we have also reviewed this in light not only of this case, Your Honor, but for the implementation. Okay. Paliwanag yan. Tanong uli ni Justice. So, let me be clear. Are you speaking on behalf of the entire COA when you're speaking to the court now? Or are you speaking only from our knowledge as a COA commissioner? Ang sabi ni Malilin, as a COA commissioner, Your Honor. So, you're not here speaking for COA. Okay. No, Your Honor. Ito pa. Do you also audit the DOF? We do, Your Honor. Tama naman. Sige. Then, isn't there a conflict of interest here? Ino-audit mo yung COA naman. Tapos pagtatanggol mo. Your Honor, we were requested, Your Honor, to discuss the records. I know. But you're a sitting commissioner. Don't you think there is a conflict of interest here? You're espousing views. The contending views are to be decided by this court. And now a sitting COA commissioner stands before the court. I don't get it. I really don't get it. Sabi ni Malilin. My apologies, Your Honor. I was requested to discuss the contents of the COA report. And objectively, this is part of our records. And we make the statement, Your Honor, based on this. So parang kinuha siya as parang subject matter expert. So para parang paliwanag. So sa halip na yung Department of Finance ang mag-explain, ito na ang yung COA mismo. Para ka pa rin paniwala na. Ang problema parang yun ang kanong, bakit ikaw ang nag-audit eh? Bakit kayo ikaw ang magdidepensa? Sige. Ito pa yung tanong ni Justice Kagiwa. Tuloy pa natin. But you were not a COA commissioner. At that time, these COA reports were made, right? Nga naman, bagong-bago pa lang siya. Yes, Your Honor. But we have the records, Your Honor. And just a matter of explaining what they contain, Your Honor. So talagang kinakatwiran niya na ipapaliwanag ko lang naman yung content. Bago lang naman ako, pero meron naman kaming records. Nababasa naman namin yan. Eto na, Jen, ang sabi ni Justice Kagiwa. Except that you're wearing too many hats. Ang dami mong somblerong suot-suot. Nga naman. What hat are you wearing? Sino ka ngayon? Defensor ka ba ng DOF? O ikaw ba'y COA commissioner? Ikaw ba'y auditor? We apologize, Your Honor. Ikaw ba'y isang abogado? I apologize, Your Honor. You mentioned that you discussed this among the members of the COA. Bago na ito, si Leone na ito. Yes, Your Honor. Sabi ni Leone naman siya nagtatanong, ha? So, is there a special audit? Dito na siya, ha? Mahusay si Justice Leone, no? So, is there a special audit or a regular audit now of the transfer of funds from the PhilHealth to the government? Just to clarify. This is, Your Honor, the 2024 audit will cover this, Your Honor.
And our financial audit only starts this year, Your Honor. Oh. You mentioned that you discussed this among the members of the COA. Yes, Your Honor. So, is there a special audit or a regular audit now of the transfer of funds from PhilHealth to government? Oh. Ang sabi niya, parang naputol yung karugtong. Saan ang karugtong? Salita ulit si Justice Leonen eh. Oh. Sabi nawala. Bakit nawala yung karugtong? Oh. Ang sabi niyan dito, Jen, ha? Ito, ha? Oh. Yes. Sa page 11, page 11. Oh. Section 16, row 4. Ang sabi niya, yes, sabi ni Justice Leonen, ang sabi ni Malilin, this is Your Honor, the 2024 audit will cover this. Okay. And our financial audit only starts this year. Ngayon pa lang magsisimula, ngayong taon. Ay, ang sabi ni Justice Leonen, yes. Because if there is no audit, wala pang audit eh, gagawin pa lang eh. Oo nga, oo. Then, you are already expressing your opinions now. Oo nga, wala pa palang audit. Wala Magsisimula pang eh, audit bakit eh. kayo Which we did not call you. You were offered by the respondents and you did mention your opinion. And our fear is for you and for our equal constitutional body called the Commission on Audit that it may affect the partiality just for you. Oo nga naman, maapektuhan talaga yung partiality ng Commission on Audit. Kasi hindi pa naman pala nag-audit. Meron ka ng opinion mo. Pinagtatanggol mo na kagad yan. Oo, yun nga. So Pwede bang hindi mapansin ng kataas-taasang hukuman yung hindi ganun? sila makakanusot dyan. Oo. Nako. So paano ngayon? Paano sila nagtapos? Your Honor, please tapusin na muna natin itong oral arguments ito. Your Honor, ganun ba ibig sabihin? At ito yung pangalawang harapan pa lang na nauna na, di ba? At mukhang sa takbo ng pag-uusap, mukhang maraming napansin ng Supreme Court. Ayun. Na lumilitaw na maraming dapat ipaliwanag dyan sa paglilipat ng pondo na yan ng PhilHealth. So, bagay, abangan natin siguro kung ano at saka kung sino magiging... Kung ano yung magiging sagot naman nila. Kasi baka naman nabulaga lang. No? At sa nervyos, hindi nasagot. Totoo. So, abangan natin. Di ba usually ngayon may ponensya, no?